Crispy fried milk ang tawag ko dito dahil sa dalawang klaseng gatas ang ginamit ko dito. Napakasarap po ito, napaka-creamy at napakadaling gawin. Tara, gawin na natin ito. Hi, I'm Dance and this is my channel. Sa isang mixing bowl ay paghahaluin muna natin ang ating 1 and 1/4 cup na evaporated milk, 1/2 cup na sugar, 1/4 teaspoon na fine salt, at saka 1/3 cup na powdered milk. Idagdag na rin natin dito ang 1/2 teaspoon na vanilla essence at saka hahaluin lang muna natin ito hanggang sa ma-dissolve po ang ating mga inilagay na mga sangkap dito. At pagkatapos ay dahan-dahan natin ilalagay ang ating 1 cup na cornstarch po dito. Ito po ay ang magsisilbing binder sa ating fried milk dito mamaya pag ating prinito na po ito. Halo lang po ng halo lang po ng halo hanggang sa maging fully dissolved po ang ating cornstarch dito at maiwasan ang mga buo-buo dito. At pagkatapos ay ibubuhos po natin at padadaanin natin sa isang strainer, ibuhos natin diretso sa ating pan habang wala pa po itong apoy ang ating kalan dito. Ibuhos lang po natin para masala po ang mga buo-buo sa ating mixture po dito. Sindihan na po natin at low heat ang ating kalan dito at itutuloy-tuloy lang po natin ihahalo. Hahaluin lang po natin ito ng haluin, hindi po natin titigilan sa paghahalo ang ating mixture dito hanggang sa maging super thick po ang consistency ng ating mixture po dito. At kung nandyan pa po kayo nanonood sa ating paghahalo, ibig sabihin lang yan ay nagugustuhan nyo po ang video na ito. Paki-comment nyo naman po kung saan lugar kayo nanonood para i-shoutout ko po kayo at ang lugar nyo sa susunod kong video uploads. At shoutout po kay Catherine Ortizo of Doha, Qatar at saka kay Marian Angel ng Mandawi City, Cebu. Maraming salamat po sa pagsuporta dito sa aking mga video recipe. Ganito na po, malapit na po natin hanguin ang ating mixture po dito dahil super thick na po ang consistency po nito. At ngayon naman po ay pahiran muna natin ang ating glass dish dito na gagawin nating molder ng ating mixture po dito. Pahiran lang po natin ito ng vegetable oil para po mas madaling tanggalin ang ating mixture mamaya po. At ito na po, ilagay na po natin ang ating mixture dito at saka i-flatten lang po natin ito ng pantay-pantay at saka i-press lang po natin ito para wala pong mga air pockets sa ilalim ng ating mixture po dito at para magandang tingnan pag na-slice na po natin ang ating mixture po dito. At kapag na-flatten na po natin ito ng maigi ay palalamigin muna natin ito at room temperature lang po. Dito lang po. Pwede rin ilagay natin sa chiller at pagkatapos ay i-unmold na po natin ito ng dahan-dahan para hindi po mag-crack ang ating molded na mixture po dito. At saka i-slice po natin ng ating desired na sizes, bite sizes na gusto po natin. I-slice po natin ng ganito. At kung meron po kayong mga comments o kung meron po kayong mga request na recipe, paki-post lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito. Ganito lang po kaliliit o bite size lang po ang aking pag-slice ng ating mixture po dito. At pagkatapos ay i-dredge muna natin ito sa ating flour, all-purpose flour po ang ginamit ko dito. I-dredge lang po natin ito at ipagpag lang po natin ang excess na flour bago po natin ilublob sa ating slightly beaten na eggs. At saka po ay i-fully coat po natin ng egg ang ating slices dito at ibabalutin uli natin ng breadcrumbs ang ating slices po dito bago po natin iprito ang ating crispy fried milk po dito. Ito na po, nagpainit na po tayo ng mantika at saka ipriprito lang po natin ito hanggang sa maging golden brown po ang ating mga crispy fried milk po dito.
Low medium heat lang po ang gagamitin natin na flame po dito para hindi po masunog agad ang ating breadcrumbs po dito at pati sa loob ay maluluto po sa ang ating fried milk po dito. Baliktarin lang po natin para pantay-pantay ang ating pagka-golden brown sa ating niluluto po dito. At ito na, luto na po ay golden brown na po ang ating crispy fried milk po dito. Hanguin na po natin ito at ilalagay lang po natin sa isang wire rack kasi continuous pa po yan ang pagluluto ng ating crispy fried milk po. Dito, i-arrange naman po natin sa isang plate ang ating crispy fried milk para mas maganda po ang presentation natin bago po natin iserve sa ating mga kiddos o sa ating mga bisita po. Napakasimpleng recipe, napakadaling gawin, pero napaka-creamy at napaka-crispy at napakasarap po.